Magandang gabi sa mahal kong mga taga-subaybay ng ating katatakutang kwento at misteryo. Magsama-sama tayo sa isa na namang gabi ng kababalaghan at kilabot. Handa na ba kayo sa pagpatuloy sa ating kwentong katatakutan? Tahimik. Hawak ni Danny ang dalawang anak. Hindi sila nakatulog. Ang mga mata nila ay gising at alerto. Sam, mahinang bulong kay Kuya Lucas. Kuya, totoo ba yung nakita natin? Yung boses, yung itim na alitaptap. Lucas. Sam. Narinig ko rin. Hindi ka lang nag-iisa. Sa labas ng bahay, nariyan pa rin ang itim na alitaptap. Dahan-dahan itong lumilipad, tila hinihila sila palayo sa bahay, patungong gubat. Danny, kung gusto nating malaman ang totoo, kailangan nating sundan yan. Lucas. Pero paano kung patibong lang? Danny, kaya tayong tatlo ang pupunta. Kung sino man ang gustong kumuha sa atin, kailangan nilang harapin tayong buo. Tahimik ang paligid habang sinusundan ng tatlo ang alitaptap. Sa bawat lipad nito, naglalabas ito ng mapulang sinag na parang gabay sa madilim na daan. Sam, pabulong. Parang kilala ko tong lugar na to. Parang panaginip. Lucas. Sam. Parang dito ko rin siya nakita. Yung nilalang sa panaginip ko dati. Yung may mata sa tiyan. Tumigil ang alitaptap. Lumutang ito sa harap ng isang matandang punong balite na may itim na tela sa paligid. Sa ilalim ng puno, may lumang bato na may ukit na simbolo, ang parehong simbolo sa papel ni Danny, tatsulok na may mata. Danny, dito yon nagsimula. Mula sa likod ng puno, lumitaw ang isang nilalang. Mabagal ang hakbang. Ang balat ay parang tuyong kahoy. May mga itim na mata na walang puti. Sa lig nito ay may luma at kalawanging anting-anting. Nilalang, malalim at basag na boses. Danny, anak ng aking anak, dugo mong bumubuhay sa akin ngayon. Danny, sino ka? Nilalang, ako ang ama ng alon. Anak ako ng unang tagabantay, ngunit pinili kong maging laman ng gabi. Habang nagsasalita ang nilalang, nagsimulang manginig si Lucas. Dahan-dahang kumikirot ang mga ugat sa braso niya. Muling nag-itim at tila lumalawak pa akyat sa balikat. Lucas, sumisigaw. Papa, ang sakit. Lucas, nilalang. Gumigising na ang dugo niya. Siya ang napili. Hindi ka na makakatakas, Danny. Isa sa inyong tatlo ang magiging susi. Sam, galit na galit. Hindi mo kami kayang pilitin. Hindi mo kami pag-ari. Nilalang, hindi na. Pero ang oras ay dumadaloy. Sa susunod na gabing walang buwan, magsisimula ang paglalakad ng mga laman. At kayong tatlo ang magiging sentro ng kadiliman. Si Danny ay may dalang aklat mula sa kubo ni Aling Sabel. Biglang umilaw ang mga pahina nito at lumalabas ang simbolo ng proteksyon. Nilalang, napaatras at napasigaw. Hindi pa oras. Lumubog ito sa lupa at naglaho sa ilalim ng ugat ng balit. Danny, simula na to. Hindi lang tayo minamanmanan, bahagi tayo ng pinaplano nilang pagbabalik. Lucas, humihinga ng malalim. Papa, hindi ko alam kung kakayanin ko. Sam, nasa tabi niya. Kaya natin ito. Tatlo tayo. Pagod at tahimik ang tatlo. Pare-parehong hindi makapaniwala sa nakita kagabi. Habang nakaupo si Danny sa harap ng mesa, hawak niya ang aklat ng laman. Tila may bago na namang pahina ang kusang lumitaw sa aklat. Sinusulat ito ng sarili. Sa ilalim ng bahay ng alon, may pintuang tinatakan. Sa oras ng gabing walang buwan, ang pintong iyon ay kusang bumubuka. Danny, mababa ang boses. Bahay ng alon, bahay natin. Lucas, nakaupo sa may hagdanan. Ibig sabihin, may kung anong nakatago sa ilalim ng bahay natin. Sam, Papa, totoo ba ito lahat? Hindi na ba tayo makakabalik sa dati? Danny, lumapit sa kanila. Makakabalik lang tayo kung matatapos natin ito. Tahimik ang buong bayan ng tinago. Wala ni isang bituin. Tanging itim na langit ang nakikita. Malamig ang hangin. Tumahol ang mga aso, sabay-sabay, para bang may paparating. Sa loob ng bahay, kahat ay gising. Bit-bit ni Danny ang itak. Si Lucas, may dalang flashlight at ang aklat. Si Sam ay may hawak na maliit na anting-anting mula kay Aling Sabel. Sam, mahina ang boses. Papa, andyan na ulit siya. Mula sa ilalim ng bahay,
may tunog ng pagkaluskos, pero mas malalim kaysa dati. Para bang hindi hayop, kundi maraming paa o daliri na gumagapang. Sumilip sila sa ilalim ng bahay. 3 silang lumapit sa likod bahay. Binaklas ni Danny ang sahig na may luma ng tabla. Dahan-dahang ibinaba ni Lucas ang flashlight. Sa ilalim, makikita ang mga ukit sa lupa, hugis bilog, may mga simbolong pang-ritual. Sa gitna ay may bakal na pinto na kinakalawang, may nakaukit na mga salitang. Pintuan ng laman. Bawal buksan, maliban kung may dugo ng alon. Lucas, namumutla. Alon, tayong 3. Biglang lumamig ang hangin at umilaw ang bakal na pintuan. Nagsimulang umilaw ang mga ukit sa lupa. Nagsalita si Sam habang tila naalala ang mga panaginip niya. Sam, parang may bumubulong sa kanya. Buksan mo at ipapakita namin ang totoo. Buksan mo at malalaman mo kung sino ka talaga. Danny. Sam, wag kang magpapadala. Pero huli na. Dahan-dahan nang gumagalaw ang bakal na pinto. Bumubuka ito, mula sa loob, umuusok ang malamig na hangin na may kasamang boses, hindi na isang tinig lang, kundi maraming bumubulong. Lumabas ang unang nilalang. Mula sa pintuan, lumabas ang isang itim na nilalang, mahaba ang katawan, putol ang mukha, at may mga mata sa balikat. Mabagal ang lakad nito, pero malinaw ang direksyon, papunta kay Lucas. Lucas, nanginginig. Papa, tulungan niyo ako. Danny, sumugod, hawak ang itak. Lumayo ka sa anak ko. Tumama ang itak sa balat ng nilalang, pero hindi ito nasugatan. Sa halip, hinipan lang ng nilalang ang hangin, tumalsik si Danny palayo. Nagliwanag ang anting-anting ni Sam. Kusang kumikislap habang lumalapit ang nilalang. Sam, galit na sigaw. Umalis ka. Biglang nasunog ang balat ng nilalang sa liwanag mula sa anting-anting. Umatras ito at muling bumalik sa ilalim ng lupa. Sumasara ang bakal na pinto habang sumisigaw. Babalik kami, hindi pa tapos ang gabi ng laman. Pagkatapos ng laban, tahimik silang nakakatinginan. Danny, humihingal. Hindi tayo ligtas dito. Hindi pa. Lucas, hawak ang aklat. Sabi sa susunod na pahina, may isa pang bahay, mas luma, mas madilim. Sam, mahina ang boses. At doon daw, naroon ang ugat ng sumpa ng tinago. Tahimik na kumakain ng almusal ang mag-ama. Wala ni isa ang nagsasalita. Hanggang sa basagin ni Sam ang katahimikan. Sam, mahina ang boses. Papa, totoo bang hindi na tayo makakabalik sa Maynila? Danny, hindi ko alam, anak. Pero hanggang hindi natin natatapos to, wala tayong ligtas na babalikan. Lucas, humawak sa aklat. Sabi dito sa susunod na pahina, may bahay sa dulo ng gubat. Walang nakatira, pero ayon sa aklat, doon daw nagsimula ang lahat. Danny, kailangang puntahan natin yan. Sa dulo ng tinatawag ng mga matatanda na gubat ng alon, naglakad ang 3, bitbit ang kanilang mga gamit, flashlight, itak, anting-anting ni Sam, at ang aklat. Habang lumalalim sila sa gubat, pansin nilang tumatahimik ang mga hayop. Wala nang huni ng ibon, walang hangin. Para bang pinapanood sila ng mga mata sa dilim. Sam, bulong. Nararamdaman niyo ba yon? Lucas, tumigil sa paglalakad. Para bang may kasabay tayong naglalakad. Mula sa likod ng mga punong kahoy, nakita nila ang isang lumang bahay na itim ang bubong, sira-sira ang dingding, at napapaligiran ng tuyong damo. Ang hangin sa paligid ay amoy luma, amoy dugo. Danny, nakatingin sa aklat. Ito na nga. Bahay ng una. Lucas, tumingin kay Sam. Handa ka? Tumango si Sam. Pumasok sila sa loob. Ang sahig ay gawa sa lumang kahoy, malutong. Ang mga dingding ay may mga ukit na simbolo ng mga mata, bibig, at kamay. Biglang sumara ang pinto sa likuran nila. Sam, napatras. Papa, Danny, huwag kang lalayo sa akin. Mula sa isang sulok ng bahay, may narinig silang bulong. Isang babae ang tinig, mahina, parang naglalambing. Matagal ko na kayong hinihintay, mga anak ng alon. Hindi hayop, hindi tao. Isa itong matandang babae, nakalugay ang buhok, putol ang mga daliri, at buo ang katawan niya ay tila gawa sa laman ng ibang tao. Isa itong ina ng laman. Ina ng laman, nakangiti, pero malamig ang mata.
Dinala ko kayo rito hindi para saktan, kundi para palalahanan. Danny, nakataas ang itak. Sino ka ba? Ako ang ugat. Ako ang nanay ng lahat na nilalang sa tinago. At kayo? Kayo ang huling lahi ng alon, ang mga tagapantay. Ang rebelasyon. Ipinatong ng matanda ang kamay kay Sam. Biglang nagliwanag ang katawan ni Sam, at sa isang iglap, nakita nila ang nakaraan. Flashback. May isang lalaki, si Mando Alon, ang unang pumatay ng laman. Siya ang kauna-unahang tagapantay ng nilalang. Mula sa kanyang dugo, isinumpa ang lugar ng tinago para hindi makalabas ang mga nilalang. Ang dugo ni Mando ay nasa inyo ngayon. At sa pagdating ng gabing walang hanggan, kayo ang pipili. Wasakin ang sumpa o manatili sa kadiliman. Lucas, galit. Bakit ngayon lang ito sinasabi? Ina ng laman, mahina ang tinig. Dahil nagsimula na ang pagbabalik. Ang mga laman ay nagising. At isa sa inyo, hindi nabuo ang katauhan. Danny, anong ibig mong sabihin? Ina ng laman, tumingin kay Sam. Tanungin niyo ang bunso ninyong anak. Tahimik ang paligid matapos magsalita ang ina ng laman. Wala ni isa sa kanilang makapagsalita. Tanging ang tunog ng humahampas na hangin sa mga dingding at mga kaluskos sa kisame ang maririnig. Sam, nakatingin sa lupa, nanginginig. Papa, ano pong ibig sabihin nito? Ina ng laman, dahan-dahang lumalapit kay Sam. Noong bata ka pa, muntik ka nang mamatay, hindi ba? Danny, napakurap, parang biglang naalala ang isang lumang alaala. May sakit siya. Hindi siya gumagaling kahit anong gamot. At may lumapit sa akin. Isang matanda. Sabi niya, may paraan. Isang gabing umulan. Bata pa si Sam, payat, at halos hindi makahinga sa hospital bed. Si Danny ay palaging umiyak sa tabi niya. Hanggang sa isang gabi, isang matandang babae, nakaitim, ang lumapit. Kung gusto mong mabuhay ang anak mo, kailangan niya ng kapirasong laman. Wala sa ulirat si Danny noon. Sa takot at pagmamahal sa anak, pumayag siya. Hindi niya alam kung ano ang laman, basta ang mahalaga, mabuhay si Sam. Lucas, nakatitig sa ama, unti-unting namumuo ang galit. Papa, alam mong may ginawa kang hindi tama. Danny, napayo ko. Wala akong intensyong isali kayo sa ganito. Akala ko tapos na. Akala ko ligtas na tayo. Ina ng laman. Ang laman na isinilid sa batang ito ay buhay. At unti-unting gumigising. Kapag dumating ang gabing walang hanggan, mamimili siya. Maging tulay ng liwanag o maging pintuan ng dilim. Lumindol ng bahagya. Ang aklat na hawak ni Lucas ay biglang nagliwanag. May bagong pahina na naman. Ang unti-unting lumilitaw. Lucas, binabasa ng mahina. Kapag ang laman ay gising na, hanapin ang punso ng alon, ang huling selyo ng kadiliman. Sam, kumakapit sa braso ng papa niya. Papa, ayoko na. Parang may gumagalaw sa loob ko. Parang may bumubulong sa isip ko tuwing gabi. Ina ng laman. Iyan ang laman sa loob mo. Hindi ka nag-isa sa katawan mong iyan. Biglang nagbabago ang hangin. May mga tunog na mula sa labas. Mga yabag, kaluskos, huni ng mga nilalang. Danny, bumunot ng itak. May paparating. Inang laman, matahimik pero seryoso. Hindi nila gusto na malaman nyo ang katotohanan. Ang mga laman na natutulog ay gumigising na, at gusto nilang kunin si Sam. Tahimik na lumabas ang tatlo mula sa bahay ng ina ng laman. Hindi na nila ito nakita paglingon nila, parang naglaho. Wala na ring bakas ng bahay. Tila ba ang buong lugar ay lumipat o naglaho sa hangin. Lucas, nakahawak pa rin sa aklat. Sabi sa bagong pahina, ang punso ng alon ay nasa gitna ng gubat, sa lugar na hindi tinatapakan ng tao, kung saan ang lupa ay hindi lumalamig kahit gabi. Danny, dapat dumiretso na tayo bago pa tayo maabutan ng kung anuman yung mga nilalang sa paligid. Sam, naglalakad sa gitna, tahimik lang. Papa, Kuya, paano kung kapag nakita natin ang punso, may mangyaring hindi na natin kayang ibalik? Lumipas ang ilang oras. Palalim ng palalim ang gabi. Dumaan sila sa isang tuyong ilog, may mga nakausling ugat ng puno sa gilid. Biglang huminto si Sam. Sam, nakatingin sa lupa. Tingnan niyo. Ang lupa sa lugar na tinapakan niya ay mainit-init. Sa kabila ng lamig ng gabi,
parang may apoy sa ilalim ng lupa. Lucas, bumuklat ng aklat. Ito na nga. Sabi dito, kung ang lupa ay sing-init ng uling, at ang hangin ay walang dalang huni, nariyan ang punso ng alon. Sa gitna ng kakahuyan, may tila maliit na burol, hugis buntis na tiyan, kulay putik, at pun ng mga puting bato sa paligid. Sa ibabaw nito ay may itim na palayok na luma at may bitak. Habang lumalapit sila, biglang nanginig ang lupa. Umihip ang mainit na hangin, at mula sa mga bitak sa lupa ay lumabas ang itim na usok. Sam, napaluhod, biglang hawak ang tiyan niya. Ah, may gumagalaw sa loob ko. Danny, nataranta. Sam, anak, revelasyon, tinig mula sa hangin. Isang tinig ang narinig nila. Malinaw, pero walang katawan. Isang boses na malalim at tila mula sa ilalim ng lupa. Ang laman ay uwi kung saan siya isinilang. Sa punso ng alon, sisilang muli ang Panginoon ng dilim. Lucas, tumingin sa paligid, humigpit ang hawak sa aklat. Hindi lang basta kapirasong laman ang isinilid kay Sam. Isa siyang sisidlan. Isang sisidlan ng Panginoon ng dilim. Dilema, anong gagawin? Danny, lumapit sa punso, galit. Paano namin pipigilan ito? Sabihin niyo sa akin kung paano namin maliligtas ang anak ko. Biglang kumislap ang langit. Mula sa itim na palayok sa ibabaw ng punso, lumabas ang isang anyo, isang balangkas na nilalang na may 4 na mata, at may buntot na parang ahas. Hindi ito buo, parang usok na hugis katawan. Sam ang pintuan. At oras na buksan siya, babalik ang lahat ng nilalang ng laman sa ibabaw ng lupa. Tahimik ang paligid, pero bumigat ang hangin. Ang ilaw ng buwan ay tila mas maputla, at ang mga anino ay halos nawawala. Ang punso ng alon ay unti-unting nagbabago ng kulay, mula sa putikang kayumanggi ay nagiging itiman at mas mapula. Si Sam ay nakaluhod pa rin, pero mas naging tahimik na siya. Nakapikit, parang natutulog. Lucas, lumapit sa aklat, sinulyapan ang kapatid. Parang hindi na si Sam yan. Papa, may nabasa ko rito, bago pa tuluyang magbukas ang laman. Bago ang pagbukas, dumadaan ang sisidlan sa tahimik na sandali. Isang yugto kung saan siya ay nasa gitna ng pagkatao at laman. Danny, lumapit kay Sam, nyapos ito. Anak, kung naririnig mo pa kami, lumaban ka. Nandito kami ng kuya mo. Biglang humaplos ang malamig na hangin. Sa di kalayuan, mula sa kakahuyan, may isang lalaking nakaitim ang dahan-dahang lumabas. Matangkad, maputla ang balat, puting-puti ang mata, walang itim. Misterosong lalaki. Matagal ko nang inaasahan ito. Danny, nakatitig sa lalaki, na paatras. Romy. Lucas, nagulat siya. Romy. Te, yan ba yung kapatid mo? Romy, ngumiti na malamig. Mas kilala na ako ngayon bilang tagapangalaga ng kadiliman. At kapatid mo nga ako, Danny. Danny, galit na galit. Akala ko, matagal ka nang patay. Romy, hindi ako namatay. Pinili kong maging bahagi ng ating tunay na lahi. Romy, nagsimulang maglakad paikot sa punso. Ang kan natin, Danny, ay hindi basta mga tao. Bilang panganay, ako ang sinumpang makakita ng katotohanan. Ang kan natin ay tagapagbantay ng laman. Taon-taon, bawat salinlahi, isa sa atin ang inihahain sa punso. Para hindi tuluyang magising ang kadiliman. Danny, napaluhod sa lupa, namutla. Kaya pala laging may nawawala noon. Akala ko, kinukuha ng aswang. Yun pala tayo ang nagbibigay. Romy. At ngayong nabuhay si Sam sa pamamagitan ng laman. Siya ang perpektong sisidlan ng pagbabalik. Tinutulungan ko lang siyang magising sa kanyang totoong anyo. Lucas, hawak ang aklat, nanginginig. Kung totoo lahat ng yan. Anong saysay ng pag-ibig namin kay Sam kung wala na siyang pagkatao? Romy, pag-ibig. Pag-ibig ay hindi sapat upang pigilan ang uhaw ng kadiliman. Kung pipigilan niyo ito, kayo ang mawawala. Danny, hindi mo anak si Sam. Hindi mo siya minahal. At hindi mo siya kailanman maangkin. Biglang gumalaw si Sam. Dahan-dahang iminulat ang mata. Ngunit hindi na ito normal, itim na ang mga mata niya, at maputla ang labi. Sam, paus, mahina pero malinaw. Papa, kuya, tulungan niyo akong pigilan ito. Romy, nakangisi.
Huli na, Sam. Isa ka na sa amin. Tahimik, ngunit ang hangin ay mabigat. Ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay tila humihinga, pabuga at pasipsip, parang may nilalang sa ilalim na nag-aabang. Si Sam ay nakaupo pa rin sa gilid ng punso. Ngunit hindi na siya si Sam na kilala nila Danny at Lucas. Ang kanyang balat ay tila mas maputla, at sa ilalim ng kanyang mga mata ay may itim na guhit, parang luhang pinigil. Sam, mahinang tinig. Kuya, parang may iba sa loob ko. Parang may taong gustong lumabas. Lucas, binubuklat ang aklat. May sinulat dito si Aniseta Tinago, ang unang tagapagtago ng aklat. Bawat lahi ay may bunga ng kasalanan. At ang bunga ng kasalanan ay isisilang ng dugo. Danny, mahigpit ang hawak kay Sam. Hindi mo kailangan sumuko, anak. Hindi mo kasalanan kung anong laman ang ipinasa sa'yo. Biglang bumalik si Romy, ang kapatid ni Danny. Ngunit ngayon, may kasunod siyang tatlong nilalang, mga taong hindi ganap, mukhang tao ngunit ang mga kamay ay matutulis, at ang mga mata ay wala ng kulay. Romy, tumuro kay Lucas. Isa lang ang paraan para may sara ang pinto. Isakripisyo ang susunod na tagapagbantay. At ikaw yon, Lucas. Anak ng buntis na punso at tagapagdala ng aklat. Luwas, tumitig kay Sam. Bakas sa mukha ang takot ngunit buo ang loob. Sam, tandaan mo, hindi ka sisidlan. Ikaw ang bunso kong kapatid. Yung takot mo sa dilim, yung tawa mo tuwing napapaso sa kape. Yung iyak mo nung nawalan ka ng aso, lahat yon, totoo. Lahat yon, ikaw. Sam, tumulo ang luha. Kuya, ayoko mawala yon. Dahan-dahang itinapat ni Lucas ang aklat sa punso. Binuklat ito sa huling pahina, kung saan nakasulat ang isa sa mga banal na salita ng pagsasara. Lucas, malakas na tinig, nanginginig, sa ngalan ng lahat ng alaala, ng pagmamahal at ng dugo ng mga lumaban. Isinasara ko ang pinto. Biglang lumindol. Umangat ang punso, at mula sa loob ay lumabas ang itim na anino. Hugis ahas, may pakpak, ngunit sumigaw ito sa takot sa liwanag mula sa aklat. Bagsak si Lucas sa lupa. Humihinga pero wala nang malay. Si Sam ay gumapang papalapit sa kanya, umiyak. Sam, mahinang tinig. Kuya, kuya. Danny, yakap sa dalawang anak, tinig ng pagod at pag-asa. Tapos na anak. Ngunit sa likod nila, sa dilim ng kagubatan, may mga matang nagmamasid. Tahimik. Gutom. Ipagpatuloy. Please like, share and subscribe on my YouTube channel. Salamat sa pakikinig at panunood sa mga kwentong katatakutan at misteryo. Hanggang sa muli.